Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bagyong Marce, inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pero isa pang LPA, binabantayan ng Pag-asa, posibleng pumasok ng PAR ngayong weekend. Philippine Maritime Zones at Archipelagic Sea Lanes Act nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Higit pisong oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, 2 taong gulang na lalaki patay matapos masagasaan ng van sa Sison, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Farm Fresh Foxes umapela sa PVL para paglaruin si Alohi Robbins Hardy. Pero liga, iginiit na kailangan itong dumaan sa draft process. At sa Showbiz Spotted, Angie Med King, maswerteng nakaligtas matapos magliyab ang sports car nito sa SLEX. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nakaranas ng malawakang pinsala ang lalawigan ng Cagayan matapos maglandfall ang bagyong Marce. Dahil dito maraming bayan ang nalubog sa baha at daan-daang residente ang inilikas hanggang kaninang umaga at suspendido na rin ang mga pasok. Sa iba pang detalye ng hagupit ng bagyo, sa report ni Josa Cruzat. Pagwasiwas ng malakas na hangin na may kasamang ulan, iyan ang maririnig sa video na ito na kinunan sa bayan ng Abulog sa lalawigan ng Cagayan kahapon matapos na maglandfall ang bagyong Marce sa Santa Ana, Cagayan ganap na alas 3:40 ng hapon. Sa mismong bayan ng Santa Ana, nagliwanag ang kalangitan ng tumama sa kalupaan ang mata ng bagyong Marce. Pero bago pa man maglandfall ang bagyo, binabayo na ng malakas na hangin at buhos ng ulan ang bayan. Ang Pamplona sa Cagayan hindi rin nakaligtas sa lakas ng hanging dala ng bagyo. Sa Apari, malalaking alon ang tumakot sa mga residente. Kinagabihan naman daan-daang residente mula sa 10 barangay ang inilikas sa bayan ng Santa Ana, Praxedes dahilan sa walang patid na buhos ng ulan na may kasamang malalakas na hangin. Dahil dito, sinuspende ng pamahalaang barangay ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan maging sa tanggapan ng gobyerno ngayong araw. Sa bayan ng Gataran, tumaas ang level ng tubig sa isang ilog sa barangay Nadungan. Kaya naman ang ilang kabahayan malapit sa ilog, pinasok ng tubig baha. Matatandaang hinagupit rin ng mga nagdaang bagyo ang Cagayan Province. Dahil dito, walang magawa ang lokal na pamahalaan ng probinsya kung hindi pabalikin ang mga residenteng apektado sa evacuation centers. Pabalik na po sana tayo sa normal operations natin at yun nga, nag-undas na tayo. Eto, dumating naman si Marce at pinabalik na naman natin ulit yung mga tao sa mga evacuation center. Para sa MBC TV Network News, ito si Josa Cruzat. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa higit 20,000 individual ang naapektuhan ng bagyong Marce mula sa 3 rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling report ng NDRRMC, 7,233 families o katumbas ng 20,000 katao ang sinalanta sa Ilocos Region, Cagayan at Cordillera Regions. Sa nabanggit na bilang 3,958 o halos 4,000 pamilya o higit 11,000 individual ang nasa evacuation centers. Ilang kalsada na rin ang hindi madaanan ng light vehicles sa Regions 1 at 2, epekto ng bagyo hanggang kaninang umaga.
Kabilang dito ang Angkiray-Abolo Steel Bridge, Anabukulan-Tana Bridge at Cordova-Goran Bridge. Habang papalayo ang bagyo at bumubuti na rin ang panahon, isinasagawa na ang clearing operations. Update naman sa huling track ng Bagyong Marce. Inalis na ng Pag-asa ang banta ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 habang patuloy na kumikilos palayo ng Ilocos Region ang Bagyong Marce. Lalo pang humina ang hangin nito sa 140 km per hour at may bugso na lamang na aabot sa 170 km kada oras. Nakataas pa rin ang Wind Signal No. 2 sa northwest portion ng Cagayan, Kanluran ng Apayao, Abra, Ilocos Norte, gayon din sa northern section ng Ilocos Sur. Samantala nakataas pa rin ang Signal No. 1 sa Batanes, Babuyan Islands, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Cordillera, Ilocos Region at Cagayan Valley. Matapos maglandfall kahapon sa Santa Ana, Cagayan at kagabi sa bayan naman ng Sanchez Mira, unti-unti nang kumikilos si Marce palayo ng bansa at patungo na sa southern China. Tinatayang lalabas na ito ng ating PAR mamayang hapon o gabi at magda-downgrade o hihina bilang isang severe tropical storm sa weekend. Bunsod po ng interaksyon nito sa kalupaan at northeasterly wind flow. Kasabay rin nito ang unti-unting pagbawi ng Pag-asa sa mga wind signals na itinaas sa malaking bahagi ng northern Luzon sa mga susunod na oras. Samantala, may posibilidad na hindi pa rin po tayo makahinga dahil sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, ganap nang naging low pressure area ang cloud clusters o kumpol ng kaulapan at tinatayang papasok ito ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga kung saan pwede pa silang magpang-abot ng Bagyong Marce. Sa oras na ito ay lumakas ay papangalanan itong Nika at inaasahan na muling makakaapekto sa Luzon sa mga susunod na araw. Sa good news naman po tayo, bumaba ang kaso ng dengue sa bansa. Sa datos ng Department of Health o DOH, halos 8% ang ibinaba ng dengue cases mula September 29 hanggang October 12. Bumaba rin sa 0.26% ang bilang ng mga nasasawi dahil sa sakit mula ng nakaraang taon. Gayunman, pagtitiyak ng ahensya, patuloy silang naghahanda sa posibilidad na muling pagtaas ng kaso nito dahil na rin sa mga patuloy na pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2 batas na tumitiyak sa karapatan ng mga Pilipino sa bahagi ng mga karagatang sakop ng ating teritoryo. Ito ay ang Philippine Maritime Zones Act na nagtatakda ng teritoryong sakop ng Pilipinas at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na layo namang magkaroon ng sistema sa ruta na maaaring daanan ng mga dayuhang sasakyang pandagat. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Lef Narciso. Ganap ng batas ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act numbers 12064 at 12065 sa isang seremonya sa Malacanang. Ang Philippine Maritime Zones Act ang magtatakda ng partikular na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas kasama na ang karagatang maituturing na bahagi pa rin ng bansa. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng bagong batas para matiyak ang karapatan ng mga Pilipino sa bahagi ng mga karagatang sagana sa likas na yaman. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act naman ay naglalayong magkaroon ng sistema ng sea lanes o ruta sa mga dagat ng Pilipinas na maaaring daanan ng madayuhang sasakyang pandagat. Ayon kay Pangulong Marcos, layo nitong magkaroon ng ligtas na ruta para sa mga dayuhang sasakyang pandagat at panghimpapawid nang hindi nakokompromiso ang pambansang seguridad. These sea lanes will offer continuous, expeditious, and unobstructed transit for vessels and air transport, while obliging them to comply with navigational regulations and procedures, as well as with the air rules of flight safety and protocols. Sabi ni PBBM, ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay nagtutugma ng mga batas ng bansa sa international laws.
Pagpapakita rin anya ito ng pagiging responsableng miyembro ng international community at pagsusulong ng rules-based international order. Para sa MBC TV Network News, ito si Lep Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso naman po sa mga motorista. Nako, magpa-full tank na dahil nakaamba ang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 1 pesos and 10 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina, habang 1.70 o 1 peso and 70 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1 Gs hanggang 1.20 naman sa kerosene. Kasabay nito, iginiit ng Department of Energy na alinsunod sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa mga nagdaang kalamidad ay may umiiral na price freeze para sa LPG at kerosene. Umapela ang Farm Fresh Foxes sa Premier Volleyball League para paglaruin ang setter na si Alohi Robbins Hardy. Pero giit ng liga, papayagan itong maglaro ang atleta kung makapagbibigay ito ng Philippine passport at dataan muna sa drafting process. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Umapela si Farm Fresh Foxes team owner Frank Lau sa Premier Volleyball League para payagang maglaro ang volleyball player ni si Alohi Robbins Hardy sa gaganaping All-Filipino Conference simula bukas. Yan ay kahit pa mariing sinabi ni PVL Commissioner Sherwin Malonzo na makapaglalaro lamang si Robbins Hardy sa oras na sumalang ito sa draft process. Magugunitang nito lamang July, ginanap ang kauna-unahang PVL draft na siyang layong gawing mas patas ang pagkuha ng bawat team ng kanilang players at maiwasan ang bidding wars. Sa pahayag na inilabas ni Lau, sinabi nitong nagkaroon siya ng gentleman's agreement kay PVL President Ricky Palu matapos ang PVL draft, kung saan napagkasundoan umano nilang makapaglalaro si Robbins Hardy sa oras na makapagpakita ito ng valid Philippine passport. Dagdag pa ni Lau, nakipagkita umano si Palu sa Strong Group Athletics Executives para amining na oversight nito ang eligibility ng setter. Samantala, sa opisyal na pahayag ng PVL kagabi, sinabi nitong makapaglalaro lamang ang atleta sa oras na makapag-comply ito sa eligibility requirements ng liga, isang valid Philippine passport, at ang pagsalang sa draft process na gaganapin pa sa Hunyo ng susunod na taon. Bukas, magsisimula na ang aksyon sa inaabangang 2024-2025 PVL All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City. Sa aming pagbabalik, naibenta sa halagang higit $4 million ang jersey ng basketball legend na si Michael Jordan. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. DOJ Task Force laban sa Duterte Drug War. Welcome sa PNP. Higit 14 na milyong late registration na itala ng PSA kabilang na ang kaso ni Alice Go. Sa MBC TV Sports, jersey ni basketball legend Michael Jordan na ibenta sa halagang higit $4 million. At sa Showbiz Spotted, Pia Wurtzbach nakipag-meeting kay First Lady Liza Marcos para sa mga plano ng kinabibilangang HIV Advocacy Group. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakahanda ang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Justice kaugnay sa investigasyon ng mga kaso ng war on drugs ng Duterte administration. Ayon sa PNP, isa umanong patunay rito ang kasalukuyang ugnayan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa National Bureau of Investigation para sa unsolved case ni retired General Wesley Barayuga. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Handang pambansang pulisya na makipagtulungan sa Department of Justice kaugnay ng investigasyon sa sensational cases na nagdaang giyera kontra droga. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police,
Patunay rito ang ugnayan ng CIDG sa National Bureau of Investigation para sa kaso ng Wesley Barayuga. Sabi ni Fajardo, malapit nang makompleto ang mga kinakalap na dokumento para sa pag-isampa ng murder case kina dating PCSO General Manager Rini Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Ginawa ng opisyal ang paniguro matapos bubuo ang DOJ ng hiwalay na task force para halukayin ang reports ng extrajudicial killings. Ipinag-utos ito ni Remulla sa gitna ng pagdinig ng Kongreso sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have always been supportive of the efforts of the DOJ to conduct investigation po. While the PNP is conducting its own investigation, but dito po sa mga sensational cases po na nag-crop up po during the congressional hearing ay pursuan po doon sa DC-20. Talagang kasama po ang PNP ng and even NBI. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Handa umanong mag-inhibit o pansamantalang bitawan ni Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante ang kanilang chairmanship sa Quad Committee upang harapin ang aligasyong ibinabato sa kanila. Ito'y kaugnay sa pahayag ni Police Chief Colonel Hector Grijaldo sa Senate hearing na pinilit umano siya ng dalawa na patotohanan ang reward system sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulias. As a matter of fact, that's what I intend to do, to inhibit myself in the discussion about this issue. And together, maybe with Chairman Abante, we will be trying to relieve temporarily our chairmanship in order to discuss this in transparent and impartial and honest investigation on this matter. Ito ang mga salitang binitawan ni Congressman Dan Fernandez sa bungad ng ikasampung pagdinig ng House Quad Committee sa issue ng extrajudicial killings. Kaugnay ito ng pahayag ni Police Chief Colonel Hector Grijaldo sa Senate hearing tungkol sa war on drugs kung saan sinabi nitong pinilit siya ni Fernandez at Congressman Benny Abante na sabihing totoo ang reward system sa loob ng Philippine National Police. Sinabi ni Fernandez na handa silang pansamantalang bitawan ang chairmanship sa Quadcom upang harapin ang alegasyong ito. Matatanda ang pinasinungalingan na rin ito ni Fernandez at nilinaw na si dating PCSO General Manager Rini Garma mismo ang lumapit sa kanila upang sabihin na si Grijaldo ang magpapatotoo sa sinasabi nitong reward system sa loob ng PNP. Ayon kay Fernandez, tinanong lamang nila si Grijaldo kung may nalalaman ito tungkol sa reward system kung saan sumagot ito ng wala. Ito rin ang pinatotohanan ni Congressman Jervil Luistro sa Quadcom kahapon batay sa sinumpaang salaysay ng mga abogado ni Garma. If I may quote, Mr. Chair, the two lawyers state in this joint statement, we would like to shed light on the nature of the interactions we observe. The discussions were focused on ensuring clarity and understanding of Colonel Garma's affidavit, particularly regarding any knowledge Colonel Grijaldo might have about the reward system mentioned in it. At no point did any of the congressmen attempt to pressure Mr. Grijaldo into confirming to a predetermined narrative. Naglabas na ng show cause order ang Kamara laban kay Grijaldo matapos itong hindi makadalo sa pagdinig kahapon dahil sa sakit sa balikat. Samantala, no-show pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing ng Quadcom. Dahil dito, sinabi ng ilang mga mambabatas na naduduwag umano ang dating presidente at iniiwasan itong harapin ang mga mas malalim na katanungan tungkol sa issue ng war on drugs. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iwan na lang natin sa LTO. Yan ang pagdidistansyang sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa pagkakadawit ng kanilang pamilya sa kontrobersyal na SUV na may plakang number 7 na illegal na pumasok sa EDSA busway. Tumangging kumpirmahin ng senador na pagmamay-ari ng kanilang pamilya
ang Orient Pacific Corporation na siyang nakarehistro sa naturang sasakyang Cadillac Escalade. Nakiusap si Gatchalian na ipaupaya na lamang sa LTO ang usapin dahil nagpalabas na rin ng pahayag ang opisyal ng korporasyon at pinagmulta na rin ng LTO ang driver nito. Batay sa record ng Securities and Exchange Commission o SEC, kabilang sa mga opisyal ng Orient Pacific Corporation ang ama ng senador na si William Gatchalian at kapatid na si Kenneth Gatchalian. Andun na sa LTO yung mga documents, no? So, iwan na lang natin sa LTO. I think that's, and meron na rin, sa pagkaalam ko hapon sa news, nag-i-investigate na rin sila. So, I think iwan. Mahigit 14 na milyong late birth registration naman ang natuklasan at naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA sa bansa. Ito'y matapos na mabulgar sa Senate hearing ang ginagawang pananamantala ng mga dayuhan sa late birth registration, kabilang na ang dating Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Nakapagtala ang Philippine Statistics Authority o PSA ng mataas na bilang ng ating mga kababayan na sumailalim sa late birth registration. Sa budget deliberation para sa 2025, 6.352 trillion pesos at nakatutok sa National Economic and Development Authority kung saan attached agency ang PSA. Inilahad ni Senator Grace Poe na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance na nakadiskubre ng 14.89 million na late birth registration ng PSA. Ito ay sa loob ng 14 na taon mula 2010 hanggang ngayong 2024 na ito ay naging kontrobersyal. Sa bilang na ito ay may 50,000 o kaya ay 0.34% lang ang naisailalim sa audit ng PSA. Tinanong ni Senator Risa Ontiveros kung nakapagsagawa na ang PSA ng internal audit matapos mabulgar sa Senate hearing ang ginagawang pananamantala sa late birth registration lalo na ng mga dayuhan. Dito nalantad ang katulad ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nag-late registration upang masabing siya isang totoong Pilipino at naging opisyal pa ng isang bayan. Sagot ni Senador Poe, batay sa report ng PSA, may 1,627 na birth certificates ng mga dayuhan ang na-blacknut na endorso na sa Bureau of Immigration, National Bureau of Immigration at Department of Foreign Affairs. Sa bilang na ito'y 18 na late birth registration kasama na kay Alice Guo Huaping ang na-endorso na sa Office of the Solicitor General para sa kanselasyon ng mga ito. Patuloy na iniimbestigahan ng mga local civil registers na nag-approve ng mga late birth registration ng mga dayuhan. Sa ngayon, ay hinigpitan na umano ng PSA ang mga panuntunan para sa late birth registration. Kabilang na sa requirements sa ngayon ay ang litrato at biometrics para sa identity verification at alinsunod na din sa requirement ng National ID System. To be fair to the PSA, they reviewed using data analytics 14.89 million late registrations submitted from 2010 to 2024. So 14 years. Pero ganun karami yung nag-submit. So tignan na lang natin kung sino talaga doon yung makatotohanan yung impormasyon. 50,532 birth certificates or 0.34% are being audited by PSA personnel. So yun yung medyo siguro kailangan bigyan ng mas masusing atensyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit 10,000 katao at higit 3,000 kabahayan ang naapektuhan sa sumiklab na wildfire sa California. Ayon sa mga otoridad, isang dahilan umano nito ay ang lumalalang climate change. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Halos 6,000 ektarya ng lupa ang sinakop ng sumiklab na wildfire sa Santa Paula sa California. Sa tala ng otoridad, umabot sa higit 10,000 katao ang inilikas, habang nasa 3,500 na mga kabahayan ang tinupok ng apoy. Ayon sa mga climate scientist, ito raw ay dulot ng lumalalang pag-init ng klima, dahilan para magsimula ang apoy sa mga maliliit na puno at damo hanggang sa ito ay kumalat. Samantala, balita naman mula sa Australia. Nais iban ng gobyerno ng Australia ang paggamit ng social media sa mga kabataang nasa edad 16 pababa. Ayon kay Prime Minister Anthony Albanese, ito raw ay dahil sa labis sa paggamit ng social media na nagdudulot upang masira ang mental at pisikal na kalusugan ng mga kabataan. Dahil dito,
Plano ng bansa na magkaroon na ng age verification system sa social media sites na ipatutupad sa susunod na taon. Sa iba pang balita, nadiskubre naman ng British health officials ang bagong variant ng monkeypox o mpox sa United Kingdom. Yan ay matapos makapagtala ng 4 na bagong kaso ng virus sa nasabing bansa. Paglilinaw ng mga opisyal, nananatiling mababa ang banta nito sa publiko at tanging mga close contact lamang o nasa isang household ang maaring magkahawaan nito. At yan ang isang minutong hatid ng mga pinakamaiinit at napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Queen P meets the First Lady. Nag-meeting ang may bahay ni PBBM na si Attorney Liza Araneta Marcos at si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Ang dalawa kasama mga bumubuo sa HIV advocacy group na Love Yourself PH nagpulong bilang paghahanda sa World AIDS Day. Narito ang aking report. Spotted together si First Lady Liza Araneta Marcos at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Si First Lady kaisaan niya sa misyon ng advocacy group na Love Yourself at ni Queen P na itaas ang kamalayan ng publiko at magbigay suporta sa mga taong nakikipaglaban sa HIV/AIDS. Pagbabahagi naman ng dating beauty queen, naniniwalang itong ang laban sa naturang karamdaman ay isang national priority kung kaya't kabilang din sa kanilang mga tinalakay sa may bahay ni Pangulong Bongbong Marcos ay kung paanong lalong mapagtibay ang kanilang mga hakbang sa naturang usapin katuwang ang pamahalaan. Sa huli, nagpaabot ng pasalamat si Pia kay First Lady na kaisaan niya sa kanilang misyon towards a healthier future. Sa December 3 nga, gaganapin ang Love Gala Eternal Elegance, a Night of Timeless Love na inorganisa ng Love Yourself. Dito, nakatakdang i-auction ang ilan sa mga gamit ng beauty queen na tumatak sa kanyang iconic answer na confidently beautiful with a heart. Kabilang na riyan ang ilan sa mga sash ni Pia Wurtzbach mula pa noong sumali ito sa Binibining Pilipinas hanggang sa kanyang silver dress noong nakapasok sa top 15 ng prestiyosong pageant, kung saan ang makikitain ay mapupuntaan niya sa Youth Center Project ng Love Yourself. At sa aking pagbabalik, sports car ng celebrity racer na si Angie Midking nagliyab sa South Luzon Expressway. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Batas na tutugon sa mga job mismatch at underemployment nilagdaan ni PBBM. Sa MBC TV correspondents, higit 1 milyong halaga ng marijuana nasamsam sa Quezon. Suspect, arestado. Sa trending and viral show, lalaking naglalako ng puto sa gitna ng matinding baha at bagyo, viral. Sa MBC TV Sports, jersey ni basketball legend Michael Jordan na ibenta sa halagang higit $4 million. At sa Showbiz Spotted, Angie Midking maswerteng nakaligtas matapos magliyab ang sports car nito sa SLEX. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ganap ng batas ang Republic Act 12063 o ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act. Ito ay matapos silagdaan ni Pangulong BBM ang batas na naglalayong tugunan ang mga job mismatch at underemployment ng mga Pinoy sa bansa. Narito ang report ni Rose Babiera. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos para maging ganap na batas ang Republic Act 12063 o ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Layo ng batas na ito na tugunan ang isyu ng kakulangan ng formal na pagsasanay at job mismatch para sa higit na oportunidad para sa mga Pilipino. Target nitong pataasin ang kapasidad at kakayahan ng mga manggagawa at palakasin ang labor force para makasabay ang mga ito sa pandaigdigang pamantayan. At its heart, the EBET Framework Act aims to provide Filipino workers with accessible and relevant skills training, bridging the capabilities of individuals with the demands of industry. By opening pathways to professional growth, employment opportunities, and entrepreneurship,
We are answering the call for quality employment and fostering a globally competitive workforce. Sa ilalim ng batas, isinusulong ng gobyerno ang pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor para maglunsad ng mga training program na pasok sa pangangailangan ng mga industriya sa bansa. Dagdag pa rito, itataas ang tax incentive sa mga negosyong mag-iimplementa ng mga programa ng EBET, kabilang ang mga on-the-job trainings, apprenticeships at upskilling. Inaasahan ng Pangulo na sa pamamagitan ng batas na ito, patuloy pang gaganda ang lagay ng trabaho sa bansa, na nakitaan na ng pagbuti sa employment at unemployment rates sa nakalipas na 3 buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang 2 taong gulang na bata matapos itong masagasaan ng isang van sa Sison, Pangasinan. Sa investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman na bigla umanong tumawid ang bata dahilan upang aksidente itong mahagip. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Binawian ng buhay ang isang 2 taong gulang na batang lalaki habang ginagamot sa hospital matapos masagasaan ng isang van sa bayan ng Sison. Sa ulat ni Sison Chief of Police Major Maria Teresa Miemban, ang biktima ay nakilalang si John Marcos Bon Naraha, residente ng San Pedro Street, Barangay Poblacion Norte, Sison, Pangasinan. Sa investigasyon ay nabatid na nakaparada ang van sa tabi ng kalsada habang ang driver nito ay nagde-deliver ng soft drink sa kalapit na tindahan. Subalit nang umalis na ang van na minamaniho ni Alan Obra, nasagasaan itong biktima na biglang tumawid ng mag-isa. Kusa namang sumama sa mga nagresponding pulis si Obra at humingi ito ng pamanhin sa mga magulang ng bata. Anya hindi niya ito sinasadya, talagang disgrasya lamang ang nangyari. Palaala naman ng mga autoridad sa mga magulang na huwag hayaang maglaro o magpunta sa kalsada ang mga bata nang walang kasamang matanda. Ito si Freddy Fajardo Aristartet nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa 1.6 million pesos halaga ng marijuana ang nakumpiska ng mga otoridad ng pulisya makaraang mag-isagawa ang search warrant ng mga tauhan ng intelligence unit ng PNP sa barangay Mangilag, Candelaria, Quezon. Sa ulat ni Police Colonel Rovin Lacuesta, kinilala ang drug suspect na si Roel, 42 anyos, kabilang sa drug watch list na minamanmanan ng mga tauhan ng PNP sa kanyang lugar. Nakumpiska naman ng mga otoridad ang 12 hit o sachet na hinihinalang shabu na tumitimbang sa 82.1 grams, kabilang ang 1.2 grams naman ng marijuana. Ang drug suspect ay kakaharapin nito ang kasong paglabag sa Section 11, Article 2 sa ilalim ng Republic Act 9165. Ito si Benjan Choque nag-uulat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang top 8 most wanted person ng National Capital Region Police Office NCRPO sa barangay Manglikmot, San Felipe, Zambales kahapon. Nahuli ang suspect na kinilalang si Jopert Kaluwag ng pinagsanib pwersa ng tracker team ng San Narciso Municipal Police Station, Valenzuela City Police Station, NCRPO, PIO, Zambales PPO at 2nd PMFC. Ang suspect, edad 33 anyos, na suspect ay nakatira ito sa Valenzuela City at naharap sa mga kasong rape at acts of lasciviousness. Ang pag-aresto sa akusado ay sa bisa ito ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Mateo B. Altarejos, Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 16 Family Court, Valenzuela City noong Hulyo 1, 2024. Ang akusado ay kabilang sa listahan ng Valenzuela City Police Station bilang top 8 most wanted person at kasalukuyang nasa kustodiya ng San Felipe para sa dokumentasyon at disposisyon. Para sa MBC TV Network News, RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lubog sa baha at binayo pa ng malakas na hangin at ulan. Ito ang eksena ng isang tindero na matapang na hinarap ang hagupit ng Bagyong Christine sa Calamba, Laguna. Sa video kasi nakuha ng isang concerned citizen, tila hindi dahilan ng sakuna para matinag mula sa pagbebenta ng tinitinda nitong puto. Ang viral video na umantig sa puso ng netizens, panoorin sa report ni Arnold Herrera.
I can't remember when you weren't there. Binaha at halos tangayin man ng malakas na bugso ng hangin at ulan, hindi ito inalintana ng isang tindero sa Calamba, Laguna para lang makapaghanap buhay at may maipakain sa kanyang pamilya. Sa viral TikTok video na kuha ng netizen na si Shamilay, makikita na pilit sinuong ng lalaki na kinilala bilang si Randy ang masamang panahon at lampas tuhod ng baha para lang makapaglako ng puto. Kuha ang eksena sa kasagsagan ng pananalasan ng Bagyong Christine sa naturang probinsya. Kwento sa akin ng uploader, stranded ito sa baha nang makita nito si Randy na matapang na sinusuong ang tubig baha. Kaya naman naisipan daw nitong kuhanan nito ng video. Dala na rin ng pag-aalala at sa pagbabakasakaling may makatulong dito. Hanga raw ito sa hindi matatawarang dedikasyon ng tindero na anya ay nagtatrabaho hindi para yumaman kundi para sa ikabubuhay ng pamilya nito kahit pa delikado. Agad namang bumuhos ang simpatya, paghanga at panawagan ng iba pang netizens para matunton ang kinaroroonan ng lalaki at makapagbigay ng tulong. Panghihikayat ng netizen na ito, isa ito sa mga dahilan kung bakit mas dapat nating tinatangkilik ang mga tulad niya sa paghahanap buhay. Kinilala rin ng isang commenter ang dedikasyon ni Randy na hindi umano umaasa sa iba para lang itaguyod ang sarili. Sa panig naman ng netizen na ito, kung gusto raw talaga nating makatulong sa lahat ng Tatay Randy sa Pilipinas, magagawa natin ito sa pagboto ng mga karapat-dapat na pinuno ng ating bansa. Ligtas namang nakauwi si Randy matapos maubos ang kanyang paninda. Sa ngayon, humakot na ng nasa 15 milyong views ang viral video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naibenta sa halagang higit $4 million o nasa 200 milyong piso ang red jersey ni basketball legend Michael Jordan. Ang jersey na yan, isinuot ng manlalaro sa championship season ng Chicago Bulls noong taong 1996 hanggang 1997. Ang mga detalye sa report na ito. Ibinenta sa halagang $4.68 million o katumbas ng mahigit 235 million pesos ang basketball jersey ni NBA legend Michael Jordan. Ang naturang jersey ay kabilang sa in-auction ng Sotheby's sa New York bilang bahagi ng Colossal The Ultimate Jordan Collection. Ayon sa auction house, isinuot ni Jordan ang nasabing jersey sa championship season ng Chicago Bulls mula taong 1996 hanggang 1997. Maliban sa 17 beses itong ginamit ni Jordan sa kanyang mga laro, makasaysayan din ang kwento ng naturang jersey dahil ito ang kanyang ginamit noong March 12, 1997, ang araw kung saan naganap ang legendary crossover sa kanya ng nooy rookie na si Allen Iverson ng Philadelphia 76ers. Maliban sa nasabing jersey, kasama rin sa auction ng ibang mga gamit ni Jordan, gaya ng puting Bulls jersey, bandila na suot nito nang makatanggap ng 1992 gold medal sa Olympics, at warm-up top at sneakers mula noong ito'y naglalaro pa sa University of North Carolina. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maswerteng nakaligtas ang celebrity racer at negosyanteng si Angie Midking matapos masunog ang minamaneho nitong sports car sa SLEX. Ang kinahinatnan ng kanyang sasakyan at iba pang detalyeng ibinahagi ng race car driver tungkol sa nangyaring insidente, narito sa aking report. Halos maabot ng alahati na ang kulay pulang sports car ng celebrity racer na si Angie Midking. Ang minamaneho nitong two-seater Acura NSX nagliyab sa kahabaan ng South Luzon Expressway. The car's gone. I'm okay. My lungs hurt. The car was on fire while I was driving it. And then the car dropped down and basically burst into flame.
Sa latest update nga nito sa kanyang Instagram, mabuti na raw ang kanyang pakiramdam, partikular na ang kanyang baga. Nagpasalamat din ito sa isang Good Samaritan na sumaklolo sa kanya roon. Gayon din sa mabilis na pagresponde ng fire, towing at SLEX police. Ayon kay King, sa ngayon hindi pa niya matukoy ang eksaktong dahilan kung bakit nasunog ang sasakyan. Marami naman ang agad nag-alala sa race car driver at mahalagaan niya'y ligtas ito. Maliban sa pagiging racer, si Angie Midking ay isa ring negosyante, YouTube vlogger at environmentalist. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Yuel. Maraming salamat, showbiz angel. At yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Meron na lamang po tayong 47 days, 47 araw bago ang Pasko. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo, araw na ng Lunes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.